balita sa iba't ibang panig ng Middle East, makakasama natin si Bong Kabuhat mula sa Abu Dhabi News Bureau. Bong, good morning. Good morning, Lilia. Narito na ang mga hataw na balita. Nagpakitang gila sa mga anak ng OFW sa Saudi Arabia. Ipinakita ng mga ito ang talento ng mga kabataang Pilipino. May hataw na balita si Jude Vargas. Ipinamalas ng mga kabataan dito sa Saudi Arabia ang kanilang galing sa pag-awit. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng Asosasyon ng Pilipinong Mga Awit o mas kilala sa tawag na APM. Now we are celebrating the 5th year anniversary. Actually, the Voice of Riyadh is the first singing competition that we decided to come up in order to introduce new talents, teenagers of different schools, representing different schools here in Riyadh. Kung dati-rati ay mga OFW ang bida sa mga patimpalak, ngayon naman ay ang mga anak ng ating mga bagong bayani. Bukod sa mga magulang, suportado rin sila ng kanilang mga guro. In every step that they make, we make sure that we always support them. Bentahe para sa mga kabataang ito na sumabak sa mga ganitong uri ng kompetisyon. Filipino community ng Saudi Arabia kasi mayroong organization na ganito wherein na-express ng mga fellow Filipinos natin dito sa Saudi Arabia yung talent nila, not just in the field of singing but also in the field of dancing and in general in arts. Ito ay isang paghahanda rin sa kanila sa tatahaking mas malaking hamon ng buhay, pagbalik sa Pilipinas para sumabak sa kolehiyo. Jude Abarquez para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Sa pinakamahabang commercial center ang itinayo ngayon sa Doha, Qatar. Inaasa magpapasok ito na mas maraming turista sa naturang bansa. May hataw na balita si Jimmy Lopez. Hindi nalintahan ng bansang Qatar ang global recession, ang pagbabasiya ng makikitang mga ongoing physical development at mga nagsisimulang proyekto sa naturang bansa. Isa sa mga ito ay ang Barwa Commercial Center na matatagpuan sa pagitan ng Misami Runabout at Industrial Area ng Qatar. Ito ay may habang 8 kilometro na tinatayang 900,000 square meter floor area na katulad halos ng isang 110 football field na may lapad na 65 meters. Di lamang commercial center ito dahil magkakaroon din ng mga offices at residential spaces. Sinumala ito noong taong 2008 at tinatayang matatapos ang taong 2012. Inaasahan na magkakaroon ng maraming trabaho na kakailanganin sa pagbubukas ito sa susunod na taon. Jimmy Lopez para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Isang natatanging hotel sa Kish Island, Iran ang tinutuluyan ng mga Pinoy sa kanilang pamamalagi sa islang ito. May hataw na balita si Carlo Yan. Mula sa Kish Airport ay direktang dinadala ang mga Pinoy na ito sa Farabi Hotel, na kung saan dito panandali ang namamalagi upang antayin ang kanilang mga employment visa mula sa kanilang mga employer mula sa iba't ibang bahagi ng bansang United Arab Emirates. Ang Farabi Hotel ay naging bahagi na ng mga Pinoy na umi-exit noong mga nakaraang taon. Subalit sa kasalukuyan ay bumaba na din ang bilang ng mga nagpupuntang Pinoy dito dahil maaari na ding mag-exit ngayon ang mga OFW sa Oman. Sa loob ng maliit na kwartong ito ay pinagkakasya ang 5 hanggang sa 6 na tao at nagkakahalaga ng 35 dirhams o halos 400 piso ang bayad sa kwarto kada araw. Mahirap po ang buhay namin dito sa Kish. 2 buwan na po kami dito. Sabi ng amo ko, 8 to 8 lang, pero hanggang ngayon wala pa rin yung visa. Sa kasamaang palad, ay may mga Pinoy na na-stranded na sa isla ng Kish sa bansang Iran dahil na din napabayaan ng kanilang mga employer ang kanilang mga dokumento. Nahihirapan din ang ating mga kababayang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga employer dahil sa bagal ng internet at mahal din naman ang bayad sa telepono. Problema nila ay ang pagkain kanilang kinakain dahil bawal magluto sa loob ng kwarto at libreng almusal lamang ang ibinibigay mula sa nasabing hotel. Minsan nga wala kaming makain eh. Ang ginagawa na lang namin, namimingwit po kami ng isda dun sa may tabi ng dagat. Minsan wala rin po kaming pambayad sa hotel. Napakahirap po ng
buhay po namin dito sa Kish. 98% ng nakatira sa hotel ay puro Pilipino. Kilala din ang nasabing hotel dahil malaki na ang bilang ng Filipino community sa lugar na to. Sa kasalukuyan ay nag-aantay pa din ng tulong ang ilang mga Pinoy mula sa gobyerno ng Pilipinas na na-stranded dito sa maliit na isla ng Kish sa bansang Iran. Carlo Yan para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. At yan ang mga balitang amin nakakalap dito sa Middle East. Mula dito sa Abu Dhabi News Bureau, Bong Kabuhat para sa UNTV Global News. Back to you, Nina. Maraming salamat, Bong Kabuhat, mula pa rin po sa Abu Dhabi News Bureau.